Ang anyong lupa ay binubuo ng isang geomorpholikal na unit at kadalasang nagkakaroon ng kahulugan sa kanyang anyo sa ibabaw at lokasyon sa tanawin bilang bahagi ng kalupaan. Mga uri ng anyong lupa: bulkan, burolki, pulo or isla, kapatagan, bundok, lambak, talampas, baybayin, bulubundukin, yungib, kapuluan, disyerto. Isang uri ng bundok sa daigdig na kung saan ang tunaw na bato ay maaaring lumabas dito mula sa kailaliman ng daigdig. May dalawang uri ng bulkan. Una, ang tinatawag na tahimik na kung saan matagal na hindi ito sumasabog, tulad ng bulkang Makiling na matatagpuan sa lalawigan ng Laguna, at ang ikalawang uri naman ay aktibo na kung saan maaari itong sumabog anumang oras. Mapanganib ang ganitong bulkan. Maaari itong sumabog at magbuga ng kumukulong putik at abo. Halimbawa nito ay ang bulkang Pinatubo. Burrow. Higit na mas mababa ito kaysa sa bundok at ang halimbawa nito ay ang tanyag na Chocolate Hills ng Bohol sa Pilipinas. Pabilog ang hugis nito at tinutubuan ng mga luntiang damo sa panahon ng tag-ulan at kung tag-araw ay nagiging kulay tsokolate. Isla or pulo, anumang lugar ng lupa na mas maliit sa isang kontinente at ganap na napapaligiran ng tubig. Mga halimbawa nito ay Isla ng Camiguin at Isla ng Siquijor. Isang lugar kung saan walang pagtaas o pagbaba ng lupa. Patag at pantay ang lupa rito. Maaaring itong taniman ng mga palay, prutas at gulay. Ang mga halimbawa nito ay Central Luzon Plains at Lanao del Norte Plains. Isang pagtaas ng lupa sa daigdig, may matatarik na bahagi at hamak na mas mataas kaysa sa burol. Ang mga halimbawa nito ay Bundok Halcon sa Oriental Mindoro at Bundok Arayat sa Pampanga. Isang kapatagan ngunit napaliligiran ng mga bundok. Marami ring mga produkto tulad ng gulay, prutas at tabako ang maaaring itanim dito. Ang halimbawa nito ay ang Cagayan Valley. Patag na anyong lupa. Ang kaibahan nito sa lambak ay nakalatag ito sa isang mataas na lugar. Ang halimbawa nito ay ang summer capital of the Philippines, Baguio City at talampas ng Aurora sa Zamboanga del Sur. Bahagi ng lupa na malapit sa tabing dagat. Ang halimbawa nito ay ang coastal town sa Aklan at El Nido sa Palawan. Matataas at matatarik na bundok na magkakadikit at sunod-sunod. Halimbawa nito ay ang Sierra Madre Mountain Range. Yung Ibo Cueva,
Mga likas na butas na may sapat na laki at lawak na maaaring pasukin ng tao at hayop. Madilim at puno ng paniki sa loob, makikita din dito ang mga formation ng stalactites at stalagmites. Mga halimbawa ng kuweba na matatagpuan sa Pilipinas: Tabon Cave, Calbiga Cave at Hinagdan Cave. Mga grupo ng malalaki at maliliit na pulo na napapaligiran ng katubigan. Ang halimbawa naman nito ay ang mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Pilipinas at Indonesia. Anyo ng tuyo na lupa na natatakpan ng buhangin. Bihira ang mga pag-ulan. Matindi ang init o minsan naman ay lamig. Ang halimbawa nito ay ang disyerto ng Sahara sa North Africa at malamig na disyerto ng Gobi sa taas na bahagi ng China. Magbalik tanaw tayo. Bulkan. Aktibo. Nagbubuga ng lava. Meron din hindi aktibo. Burol. Higit na mas mababa ito kaysa sa bundok. Pulo. Mga lupain na napalilibutan ng tubig. Kapatagan. Patag at pantay ang lupa. Bundok. Matatarik na bahagi at hamak na mas mataas kaysa sa burol. Lambak. Isang kapatagan ngunit napaliligiran ng mga bundok. Talampas. Patagnaan yung lupa sa itaas ng bundok. Bayin. Bahagi ng lupa na malapit sa tabing dagat. Bulubundukin. Matataas at matatarik na bundok na magkakadikit. Yungib. Mga likas na butas na may sapat na laki at lawak. Kapuluan. Mga grupo ng malalaki at maliliit na pulo na napapaligiran ng katubigan. Disyerto. Tuyo na bahagi ng lupa. Mabuhangin. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Salamat sa pakikinig.